Tatalakayin natin ngayon ang 7 gawin na lubos na nagbago ng buhay ko sa loob lamang ng 1 linggo. Oo, tama ang narinig mo, 1 linggo lang. Alam kong parang mahirap paniwalaan, pero ipinapangako ko sa iyo, hindi lang ito basta-bastang mga payo na paulit-ulit mong naririnig kung saan-saan. Ito ay mga totoo, hilaw at tapat na gawi na personal kong isinama sa araw-araw kong routine. Dinaanan ko ang mga pagsubok, ang mga breakthrough at ang mga tagumpay, at ang pagbabagong naranasan ko ay tunay na kamangha-mangha. Hindi na ako makapaghintay na ibahagi ito sa iyo dahil napakalaki ng naging epekto nito sa buhay ko. At naniniwala akong maaari rin itong makapagpabago sa buhay mo. Kung gusto mong mapataas ang iyong produktibidad, mapabuti ang iyong kalusugan sa pag-iisip, o kaya'y makagawa ng positibong pagbabago sa araw-araw mong buhay, makakatulong sa iyo ang mga gawaing ito. Kaya kumuha ka ng tasa ng kape, umupo ka ng komportable, at sabay tayong sumisid sa usapan. Pangako, gugustuhin mong manatili hanggang sa dulo dahil ang mga gawin na ito ay hindi lang basta konsepto. Ito ay praktikal at maaaksyon ng mga hakbang na pwede mong simulan kaagad ngayon din. Bukod pa riyan, ibabahagi ko rin ang ilan sa aking mga personal na kwento at mga pananaw mula sa sarili kong paglalakbay. Isang tapat at walang halong pagpapanggap na pagtingin sa kung paano gumana para sa akin ang mga gawaing ito. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Gawin number 1, paggising ng maaga. Ang unang gawin na tunay na nagbago ng buhay ko ay ang paggising ng maaga. Sa totoo lang, hindi talaga ako isang morning person. Ang kama ang pinakamatalik kong kaibigan noon at hindi ko na mabilang kung ilang beses kong pinindot ang snooze button araw-araw. Laging magulo ang umaga ko, parang palaging habol sa oras, at pakiramdam ko'y mali agad ang simula ng araw ko. Pero napagpasyahan kong bigyan ng pagkakataon ang paggising ng maaga, at masasabi kong isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pagtatakda ng alarm clock sa alas 5 ng umaga. Sa unang mga araw, sobrang hirap. Pakiramdam ko'y pinipilit kong bumangon habang antok na antok pa ako. At iniisip kung sulit ba talaga ito. Pero nagpatuloy ako. At pagdating ng 3 araw, may kakaibang nangyari. Nagsimula kong ma-appreciate ang katahimikan at kapayapaan ng maagang umaga. May kung anong mahika sa pagising habang natutulog pa ang buong mundo. Dahil sa dagdag na oras sa umaga, nagkaroon ako ng panahon para sa mga bagay na dati hindi ko mabigyan ng oras. Konting ehersisyo tulad ng stretching o maikling pagtakbo sa paligid na hindi lang nagpukaw ng antok kundi nagbigay rin ng lakas para sa buong araw. Naglaan din ako ng ilang minuto para magnilay at magtakda ng intensyon para sa araw. Malaki ang naitulong nito sa pananaw ko at sa pagiging produktibo ko. Ang isa pang benepisyo ng paggising ng maaga ay hindi na ako nagmamadali. Nagkaroon ako ng sapat na oras para sa masustansyang agahan, dahan-dahang pag-inom ng kape, at maayos na pagpaplano ng araw. Dahil dito, naging mas kalmado, mas organisado, at mas may kontrol ako sa oras ko. Isa sa mga karanasang hindi ko malilimutan ay nang mapanood ko ang pagsikat ng araw mula sa aking balkonahe. Isang simpleng sandali na puno ng kagandahan. Habang nagbabago ang kulay ng langit at unti-unting nagigising ang mundo, nakaramdam ako ng malalim na pasasalamat at kapayapaan. Dito ko tunay na naunawaan ang kapangyarihan ng maagang paggising. Alam kong hindi ito para sa lahat, pero hinihikayat kong subukan mo rin ito kahit 1 linggo lang. Magsimula sa 15 minutong mas maaga kaysa karaniwan at unti-unting dagdagan. Baka magulat ka sa laki ng positibong epekto nito sa iyong buhay.
Hindi lang ito tungkol sa mas mahabang oras sa araw, kundi sa paggamit ng mga oras na iyon para simulan ang araw mo ng mas may saysay, mas intensyonal, at mas makabuluhan. Gawin numero 2, araw-araw na ehersisyo. Ang ikalawang gawin na tunay na nagbago ng buhay ko ay ang araw-araw na pag-eehersisyo. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako palaging aktibong tao. Noon lahat ng dahilan ay nasasabi ko para umiwas sa pag-workout. Pagod ako, wala akong oras, bukas na lang ako magsisimula. Pamilyar ba? Pero isang araw napagdesisyonan kong tama na. Nangako ako sa sarili ko na gagalaw ako araw-araw sa loob ng 1 linggo. At ang resulta, nakakagulat. Nagsimula ako sa maliit na hakbang, 20 minuto lang bawat araw. Salit-salit na yoga, jogging, at strength training para hindi ako mabagot at mawala ng gana sa kalagitnaan. Sa mga unang araw, aminado akong nahirapan ako. Masakit ang mga kalamnan ko at sobrang pagod ang naramdaman ko. Pero paulit-ulit kong pinaalala sa sarili ko kung bakit ko ito ginagawa. Para gumaan ang pakiramdam ko, pisikal at emosyonal. Pagdating ng ika-4 na araw, may kakaibang nangyari. Pagkagising ko, masigla na ako. Malaki ang ipinagbago ng mood ko, mas positibo ako, at hindi ako iritable tulad ng dati. Napagtanto ko na ang 20 minutong ehersisyo kada araw ay hindi lang tungkol sa calories o sa pagpapalakas ng katawan. Ito pala ay oras para sa sarili ko, para bitawan ang stress, at para palakasin ang katawan at isipan ko sa pamamagitan ng endorphins. Isang umaga, naalala kong sinuot ko ang sapatos ko para tumakbo. Malamig at malinaw ang panahon, at habang tumatakbo ako, nakaramdam ako ng kalayaan at linaw ng isipan na matagal ko nang hindi nararanasan. Parang ako lang, ang kalsada at ang sarili kong mga iniisip. Yung koneksyon sa sarili ko at sa paligid ko ay sobrang lakas, isang pakiramdam na tunay na nagbibigay lakas. Unti-unti ko ring napansin ang pisikal na pagbabago. Umayos ang postura ko, mas malakas ang katawan ko, at gumanda ang overall fitness ko. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nasa isip ko. Naging oras ko na ang pag-eehersisyo para putulin ang koneksyon sa mundo at ibalik ang koneksyon sa sarili ko. Hindi na ito isang obligasyon, kundi isang anyo ng self-care. Isa rin sa mga highlight ko ay nang subukan ko ang yoga sa unang pagkakataon. Dati, nag-aalangan ako. Akala ko hindi ako sapat na flexible o baka hindi ito tunay na workout. Pero matapos ang ilang session, na-in love ako. Tinuruan ako ng yoga na maging present, huminga ng malalim, at pakinggan ang pangangailangan ng katawan ko. Isa itong karanasang nakapagpabago sa akin. Hindi lang sa katawan, kundi sa isipan din. Ang pagsasama ng araw-araw na ehersisyo sa routine ko ay nagpamulat sa akin na ang pag-aalaga sa katawan ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng isip at sa kabuuang kaligayahan ko. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o sa pagpilit sa sarili ng sobra. Ang mahalaga ay ang makahanap ka ng uri ng galaw na gusto mo at gawin itong regular na bahagi ng buhay mo. Kaya kung katulad mo ako noon na hirap magsimula, ang payo ko, magsimula ka sa maliit, pumili ng bagay na masaya para sa'yo, sumayaw, mag-hike o kahit mabilis na paglalakad lang. Mag-commit ka sa ilang minuto lang kada araw at unti-unting dagdagan. Pangako, lahat ng benepisyong makukuha mo ay sulit sa bawat effort. Isa itong gawin na hindi lang babago sa katawan mo, kundi pati sa buong pananaw mo sa buhay. Gawinan 3, pagsusulat sa journal. Ang pangatlong gawin na nagbago ng buhay ko ay ang pagsusulat sa journal. Dati iniisip ko na ang journaling ay para lang sa mga taong may sobrang oras o likas na mapagmuni-muni. Medyo duda pa ako noon. Sino ba ang may oras na umupo at magsulat tungkol sa araw nila
lalo na kung napakaraming nangyayari. Pero ang isang linggo ng tuloy-tuloy na journaling ay lubos na binago ang pananaw ko at naging mahalagang bahagi ito ng aking personal growth journey. Sinimulan ko ito ng simple. Bawat gabi bago matulog, naglaan ako ng 10 minuto para magsulat sa journal. Bumili lang ako ng simpleng notebook at isang panulat na komportable sa kamay. Walang fancy apps, walang pressure na gawing maganda ang hitsura, basta ako at ang mga iniisip ko. Noong unang gabi, nakatitig lang ako sa blangkong pahina, hindi alam kung ano ang isusulat. Pero nagsimula ako sa isang bagay na basic. Kung paano ang naging araw ko, ano ang nagpasaya sa akin, at ano ang naging mahirap. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalim ang pagsusulat ko. Sinimulan kong isulat ang tungkol sa mga layunin ko, takot, pangarap, at maging ang mga insecurities ko. Para itong pakikipag-usap sa sarili, at doon nagsimula ang mahika. Napansin ko ang mga pattern sa aking iniisip at sa aking mga kilos. Napagtanto ko na ang ilan sa mga bagay na pinag-aalala ko ay wala akong kontrol, habang ang iba naman ay mga aspeto kung saan maaari akong gumawa ng aksyon. Isang gabi, naalala kong nagsulat ako tungkol sa isang araw na sobrang stressful sa trabaho. Sa pamamagitan ng pagsulat ng aking mga iniisip sa papel, mas naproseso ko ang aking emosyon. Inisa-isa ko kung ano ang eksaktong nagdulot ng stress, paano ako naapektuhan, at ano ang magagawa ko ng iba sa susunod. Ang simpleng pagsasanay na ito ng pagninilay ay nakatulong sa akin na magkaroon ng linaw at mas makontrol ang aking emosyon. Isa pang makapangyarihang aspeto ng journaling ay ang pagsubaybay sa aking progreso. Sinusulat ko ang mga maliliit na tagumpay at milestones, gaano man kaliit ang mga ito. Kapag binabalikan ko ang mga entry, napupuno ako ng sense of accomplishment at mas lalo akong nai-inspire na magpatuloy. Halimbawa, naisulat ko ang tungkol sa isang presentation na kinabahan ako pero pinaghandaan ko ng husto. Ang makita ang proseso ng paghahanda ko at ang positibong resulta sa journal ay sobrang nakapagbigay ng lakas ng loob. Naglagay din ako ng gratitude section sa journal ko. Araw-araw nagsusulat ako ng 3 bagay na ipinagpapasalamat ko. Ang simpleng gawaing ito ay nag-shift ng focus ko mula sa mga kulang sa buhay ko patungo sa pagpapahalaga sa kung ano ang meron na ako. Isa itong simpleng pagbabago na nagdala ng mas positibong pananaw sa aking araw-araw na buhay. Isang hindi ko malilimutang entry ay tungkol sa isang random na kabutihan. May isang estranghero na tumulong sa akin habang nahihirapan akong dalhin ang mga grocery bags ko. Ang pagsulat tungkol sa kabutihang ito ay hindi lang nagdulot ng pasasalamat, kundi nagbigay inspirasyon din sa akin na ipasa ang kabutihang iyon sa iba. Sa pamamagitan ng journaling, marami akong natuklasan tungkol sa sarili ko, ang mga nais ko, takot, lakas at kahinaan. Naging anyo ito ng therapy, isang paraan para ayusin ang magulong iniisip at emosyon na dala natin araw-araw. Nagbigay ito ng ligtas na espasyo kung saan maaari akong maging tapat sa sarili ko nang walang takot sa paghusga. Kung hindi mo pa nasusubukan ang journaling, hinihikayat kitang magsimula. Huwag kang mag-alala kung maganda o profound ba ang sinusulat mo. Isulat mo lang kung ano ang nasa isip mo. Pwedeng ito'y isang stream of consciousness, kwento ng araw mo, o mga pagninilay sa isang partikular na pangyayari. Bigyan mo ang sarili mo ng kalayaang ipahayag kung ano ang nararamdaman mo. Baka magulat ka sa linaw at kapayapaan na maibibigay nito sa buhay mo. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung ano ang isinusulat mo. Ang mahalaga ay ang proseso ng pagsusulat mismo. Gawin number 4, maalalang pagkain, mindful eating. Ang susunod na gawi ay maalalang pagkain.
At malaki ang naging epekto nito sa akin. Katulad ng maraming tao, sanay akong kumain ng nagmamadali, halos hindi iniintindi kung ano o gaano karami ang kinakain ko. Madalas ang pagkain ko ay ginagawa habang tumitingin sa cellphone o nagtatrabaho sa laptop. Hindi ko namamalayan kung paano nito naapektuhan ang kabuuang kalusugan ko. Hanggang sa subukan kong maging maingat sa pagkain sa loob ng isang linggo. Ang mindful eating ay ang buong pagbibigay pansin sa karanasan ng pagkain at pag-inom, parehong sa loob at labas ng katawan. Ito'y tungkol sa paglasap ng bawat subo, pagtukoy sa lasa, tekstura, at maging sa tunog ng pagkain. Kaya nagdesisyon akong gawing mas intensyonal ang bawat pagkain. Sinimulan ko sa pamamagitan ng paghahanda ng espasyo para sa sarili ko. Nilinisan ko ang lamesa, inayos ang plato at kubyertos, at tinanggal ang lahat ng distractions. Walang telepono, TV o laptop. Noong una, parang kakaiba ang tumahimik habang kumakain, pero kalaunan, naging isa itong nakakakalma at makabuluhang ritual. Bago magsimula kumain, huminga muna ako ng malalim ng ilang beses para ituon ang sarili sa kasalukuyang sandali. Isa sa mga unang bagay na napansin ko ay kung gaano ko mas na-enjoy ang pagkain ko. Inukol ko ang oras para tikman at pahalagahan ang bawat subo. Mga pagkaing ilang beses ko nang kinain, ay bigla kong nadiskubreng may kakaibang sarap, tulad ng langot-ngot ng sariwang gulay o ang tamis ng hinog na prutas. Parang bigla akong kumakain sa high definition. Isa pang malaking pagbabago ay ang pakiramdam ng kasiyahan pagkatapos kumain. Sa pamamagitan ng mabagal at maingat na pagkain, nabibigyan ng oras ang katawan ko para sabihin kung busog na ako. Noon dahil sa mabilis kong pagkain, madalas ay napapasobra ako. Pero ngayon, nakikinig na ako sa senyales ng gutom at kabusugan, kaya mas konti ang nakakain ko pero mas busog ang pakiramdam ko. Isang di ko makakalimutang karanasan ay ang simpleng mangkok ng oatmeal. Dati, binibilisan ko lang itong kainin. Pero ngayong maingat na ako, nilasap ko ang malinamnam nitong lapot at ang banayad na tamis ng pulot na inilagay ko sa ibabaw. Naging sandali ito ng pasasalamat at katahimikan na nagtakda ng positibong tono para sa buong araw. Napansin ko rin kung paano ako naapektuhan ng iba't ibang uri ng pagkain. Ang mga processed food ay madalas nagdudulot ng kabigatan at kabag, habang ang mga sariwa at natural na pagkain ay nagbibigay ng sigla at gaan ng pakiramdam. Ang kamalaya na ito ay nagdulot sa akin ng mas malusog na mga pagpipilian, hindi dahil pinipilit ko ang sarili, kundi dahil mas nararamdaman ko ang epekto sa katawan ko. Bahagi rin ng mindful eating ang pagkilala sa emosyonal na koneksyon natin sa pagkain. Nagsimula akong matukoy kung kailan ako kumakain dahil sa inip, stress o emosyonal na pangangailangan, at hindi dahil sa tunay na gutom. Ang kamalayang ito ay napakalakas. Imbes na kumain agad ng merienda, natutunan kong tugunan muna ang tunay na nararamdaman. Baka kailangan ko lang pala ng pahinga, konting relaxation, o makipagkwentuhan sa kaibigan, hindi isang bag ng chips. May isang gabi na gusto kong kumain ng matamis pagkatapos ng hapunan. Dati automatic na kukuha ako ng dessert. Pero ngayon, huminto ako sandali at tinanong ang sarili ko, gutom ba talaga ako? O gusto ko lang ng gantimpala matapos ang mahaba-habang araw? Napagtanto kong hindi ako gutom, kaya pinili ko na lang uminom ng mainit na herbal tea. Isa itong maliit na tagumpay, pero ipinakita nito kung gaano kalakas ang epekto ng pagiging maalalahanin habang kumakain. Ang pagsasama ng mindful eating sa buhay ko ay isang nakapagpapabago at makabuluhang karanasan. Tinulungan nito akong magkaroon ng mas malusog na relasyon sa pagkain, pinabuti ang digestion ko, at pinataas ang kabuuang sense of well-being ko. Hanggang ngayon,
tuloy-tuloy ko pa rin itong ginagawa at lubos ko itong inire-rekomenda. Kung gusto mong subukan, magsimula sa 1 meal lang bawat araw. Umupo ka ng walang distractions, huminga ng malalim, at lasapin ang bawat subo. Pakinggan ang katawan mo, ang lasa, ang tekstura, at kung paano ito nakaapekto sa pakiramdam mo. Baka magulat ka kung paano kayang baguhin ng simpleng gawin na ito ang buong karanasan mo sa pagkain. Isa itong magandang paraan para muling makipag-ugnayan sa sarili mong katawan at pahalagahan ang biyaya ng pagkain.